pertussis o whooping cough ang tatlong sanggol sa Cebu City. Eksklusibong nakapanayam ng News 5 ang magulang ng isa sa mga namatay. Sa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Akap-akapan ni Mary Chris ang larawan ng kanyang 2 buwang sanggol na si Baby Kyle na nasawi sa sakit na pertussis o whooping cough. Di makapaniwala si Mary Chris na ang simpleng ubo mauuwi pa sa komplikasyon. Kwento niya, February 14 na magsimula ang ubo ni Baby Kyle. Abi na mo normal na. Nya nagpa-check up kami og private. Nya gi-resetahan mi sa doktor para paaso sa niya. Nya mo tanaw na ko murag dili man jud na kanang normal na ubo. Makalipas ang 3 araw lalo pa raw tumitindi ang ubo ng sanggol. Kaya isinugod na niya si Baby Kyle sa ospital. Sa araw na rin na yun, nagpositibo sa pertussis ang bata. Buhat na lang mo ang tanan para makuha niya. Imunana lang yung kailangan. Kanya sakit jud kayo. Lisod kayo dawato. Matapos ang 6 na araw na pag-uubo, tuluyan ng nasawi ang sanggol. Isa lamang si Baby Kyle sa 3 sanggol na hanggang 2 buwan ng edad sa mga kumpirmadong nasawi sa whooping cough sa Cebu City. Bukod pa ito sa 12 sanggol na kumpirmado ring tinamaan ng pertussis, habang 24 pa ang hinihinalang mayroon ito. Ayon sa Cebu City Health Department, patuloy na tumataas ang kaso ng pertussis sa lugar pero hindi pa raw panahon para magdeklara ng outbreak sa lugar. Sa tala ng Regional Epidemiology and Surveillance Unit ng DOH, mahigit 100 ang hinihinalang may pertussis sa Central Visayas. 42 naman ang kumpirmadong meron habang 6 na ang nasawi. Katunayan, nasa listahan ng rehiyon ng Central Visayas sa mabilis na pagtaas ng kaso ng pertussis ng Department of Health. Kasama dyan ang Calabarzon, Metro Manila, Western Visayas at Mimaropa. Sa ngayon, Quezon City at Iloilo City ang nagdeklara ng outbreak dahil sa pertussis. Ngayong araw, naitala naman ng DOH ang 28 bagong kaso ng pertussis sa bansa mula March 10 hanggang 16. Suma total, pumapalo na sa mahigit 500 ang kaso ng whooping cough sa loob lang ng 3 buwan. 4 na po naman ang nasawi. Kung ikukumpara noong nakaraang taon sa parehong panahon, higit 20 beses ang itinaas ng kaso ng sakit. 6 out of 10 naman sa kabuang kaso ng pertussis ay may edad 6 na buwan pababa. Katumbas yan ng 356 na sanggol. Nauna na rin sinabi ng DOH na matatanda ang kalimitang carrier o nagdadala ng virus na nagdudulot ng pertussis. Pero lumabas sa pag-aaral ng Centers for Disease Control and Prevention o CDC sa Amerika na mga sanggol ang mas madaling mahawa dahil sa binubuga nilang bakterya mula sa simpleng pag-ubo o pagbahing. Sa ngayon, minamadali na raw ng DOH ang pagbili ng 3 milyong dos ng karagdagang pentavalent vaccines, ang 5-in-1 bakuna na pangontra sa pertussis at iba pang sakit gaya ng diphtheria, hepatitis B, tetano at iba pa. Nagbabalita mula sa frontline, John Aroa, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.